hayaan mong itanong ko sa iyo ang isang bagay na hindi komportable. Paano kung ang dahilan ng iyong paghihirap sa pananalapi ay walang kinalaman sa kung gaano kakasipag sa pagtatrabaho? Paano kung ang laro mismo, ang mga patakaran, ang istruktura, ang mismong matematika ng ekonomiya ay dinisenyo sa paraang halos imposibleng pisikal para sa ilang tao na makaahon? Hindi ko tinutukoy ang mga teorya ng pagsasabwatan. Hindi ko tinutukoy ang pagsisi sa gobyerno o paghihintay sa isang taong magliligtas sa iyo. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na mas kawili-wili at mas nakakabagabag. Ang aktwal na mekanismo kung paano gumagana ang kahirapan. Ang nakatagong pisika nito. Dahil kapag naunawaan mo na ang pisika, maaari mo nang simulan ang pag-engineer ng iyong daan palabas. Ngayon bago ka mag-scroll pa, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang hindi tungkol sa video na ito. Hindi ito isa pang uri ng video na magsikap ng mas mabuti, gumising ng alas 5 ng umaga, uminom ng tubig na may lemon. Ang payong iyon ay umiiral kahit saan, ngunit kahit papaano, karamihan sa mga taong sumusunod dito ay wala pa ring pera. Kaya malinaw na may kulang sa usapang iyon. Ang gagawin natin ngayon ay mas palalimin pa. Titingnan natin ang kahirapan hindi bilang isang pagkabigo sa moralidad, hindi bilang isang kapintasan sa personalidad, kundi bilang isang sistema, isang closed loop system, isang bitag na may napaka-espesipikong mekanika at napaka-espesipikong ruta ng pagtakas. May 5 loop na nagpapanatili sa mga tao na mahirap, 5 di nakikitang kadena. At sa pagtatapos ng video na ito, makikita mo ang bawat isa sa mga ito at higit sa lahat, mauunawaan mo ng eksakto kung paano ito puputulin. Magsimula tayo sa isang analohiya sa pisika na magbabago sa lahat ng iniisip mong alam mo tungkol sa pera. Kapag sinubukan ng isang rocket na umalis sa atmosfera ng daigdig, hindi lamang ito nakikipaglaban sa grabidad sa pangkalahatang kahulugan. Kailangan itong tumama sa isang napaka-espesipikong bilis na tinatawag na escape velocity. Kung susunugin nito ang 79% ng gasolina nito at maabot ang 79% ng bilis na iyon, hindi nito mararating ang 79% ng daan patungo sa orbit. Bumabagsak ito pabalik. Bumagsak ito. Dahil sa ibaba ng escape velocity, ang grabidad ay palaging nananalo. Ito mismo ang nangyayari sa milyon-milyong manggagawa bawat taon. Gumiling ka. Nagtitipid ka ng kaunti. Nagsisimula kang umakyat. Nakakarating ka sa kalahati ng pader. At pagkatapos ay nasisira ang kotse. O kaya naman ay dumating ang bayarin sa medikal. O kaya naman ay tumaas ang upa. At dahil hindi mo pa nararating ang escape velocity, hinihila ka ng grabidad pabalik sa ilalim. Minsan ay mas mababa. Dahil ngayon ay pagod ka na. Ngayon ay pinanghihinaan ka na ng loob. Ngayon ay mas kaunti na ang iyong enerhiya para sumubok muli. Ito ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang medyo mas mahirap. Sa pisika ng kahirapan, ang linear na pagsisikap ay nagbubunga ng linear o kahit zero na mga resulta. Kailangan mo ng exponential force para masira ang gravitational pull. At narito ang unang hindi komportableng katotohanan na hindi naririnig ng karamihan. Ang kahirapan ay mahal. Pag-isipan mo iyan sandali. Ang pagiging mahirap ay mas mahal kaysa sa pagiging mayaman. Paano? Kapag wala kang kapital, hindi ka makakabili ng maramihan. Nagbabayad ka ng mas mataas na presyo bawat unit para sa pagkain. Para sa mga gamit sa banyo, para sa lahat. Hindi mo kayang bumili ng magandang pares ng sapatos. Kaya bumibili ka ng mga murang sapatos na nasisira sa loob ng 1 taon.
at sa susunod na taon ay bibili ka ulit. Samantala, ang isang taong may mas maraming pera ay bumibili ng dekalidad na bota na tumatagal ng isang dekada at nauuwi sa paggastos ng kalahati ng halaga sa paglipas ng panahon. Ang kanilang mga paa ay nanatiling tuyo. Basang-basa ka sa buong oras at doble ang ginastos mo para sa pribilehiyo. Ito ay tinatawag na teorya ng Weisboots ng socio-economic unfairness. At higit pa ito sa sapatos. Nagbabayad ka ng overdraft fees dahil wala kang buffer. Nagbabayad ka ng mataas na interest rate dahil mababa ang iyong credit score at itinuturing kang isang risk. Kumukuha ka ng mamahaling payday loan dahil kailangan mo ng pera ngayon. Sinisingil ka ng sistema ng premium para sa kawalan ng pera. Binibigyan nito ng buwis ang iyong kahirapan. Kaya hindi ka lang tumatakbo sa karera na may mas mabigat na backpack kaysa sa iba. Ang bigat ng backpack na iyon ay patuloy na tumataas habang tumatagal ang iyong pagtakbo. Ito ang gravitational force ng kahirapan. At ngayon, kailangan mong maunawaan ang 5 partikular na loop na bumubuo nito. Ang unang loop ay ang tinatawag kong scarcity tax. Mayroong isang mahalagang pag-aaral mula sa mananaliksik ng Harvard na si Sendel Mulaynatan na nakatuklas ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Kapag ang mga tao ay nalulula sa stress sa pananalapi, hindi abstract worry, kundi ang visceral, agarang stress ng paano ako magbabayad ng upa ngayong linggo. Ang kanilang effective IQ ay bumababa ng 13 puntos. 13 puntos. Para mailagay sa konteksto, halos pareho lang iyan ng kapansanan sa pag-iisip na parang hindi tulog ng isang buong araw. Katumbas ito ng paggana bilang isang alkoholiko. Kapag ikaw ay nasa stress sa pananalapi, literal na gumagana ang iyong utak gamit ang isang sirang processor. Ang iyong utak ay papasok sa survival mode. Nililimitahan nito ang focus nito sa agarang banta at pinapatay ang pangmatagalang pagpaplano. Hindi mo maiisip ang pamumuhunan. Hindi mo maiisip ang pag-unlad ng karera. Halos hindi mo maisip ang susunod na sweldo. At dito humihigpit ang patibong. Dahil naubos na ang iyong bandwidth, nakakagawa ka ng mga maling desisyon. Kumuha ka ng payday loan dahil kailangan mo ng $200 ngayon at wala ka sa mental space para kalkulahin ang ibig sabihin ng 400% na interes sa loob ng 6 na buwan. Kumakain ka ng murang processed food dahil mabilis ito, available, at walang bandwidth ang utak mo para sa pagpaplano ng pagkain. Hindi ka nagpapatingin sa dentista dahil magastos ito sa pera na wala ka. Hanggang sa maimpeksyon nang husto ang ngipin, kaya't 10 beses na lang ang babayaran mo para sa emergency root canal. Ang bawat isa sa mga masamang desisyon na ito ay hindi katangahan. Ito ay ang makatuwirang tugon ng isang utak na kinukuha. Ngunit ang bawat isa ay bumabalik sa loop at lalong nagpapahigpit dito. Kaya paano mo ito babaguhin? Ang iyong unang layunin sa pananalapi, hindi pangalawa, hindi pangatlo, ang iyong pinakauna, ay ang bumuo ng buffer. Hindi isang vacation fund, hindi isang retirement account, isang emergency buffer. Kahit $500, kahit $300, ilagay ito sa isang hiwalay na lugar at gawin itong hindi mahahawakan. Dahil ang binibili sa iyo ng perang iyon ay hindi lamang seguridad sa pananalapi. Binibili nito pabalik ang iyong cognitive bandwidth. Kapag nasira ang kotse at mayroon kang buffer, nagiging abala ito sa halip na isang sakuna. Kapag namatay ang washing machine, naiinis ka sa halip na magpanik. Ang pagbabagong iyon mula sa pagkataranta patungo sa abala.
ang pagkakaiba sa pagitan ng reactive thinking at strategic thinking. Literal na ibinabalik ng buffer na iyon ang mga IQ point. Binibigyan nito ang iyong utak ng espasyo para huminga ng lampas sa susunod na 48 oras. Karamihan sa mga tao ay sinusubukang laktawan ang hakbang na ito at tumalon diretso sa pamumuhunan o pagsisimula ng negosyo. Parang pagtatangkang magtayo ng skyscraper sa isang latian. Kailangan mo munang alisan ng tubig ang latian. Buuin ang buffer. Nangangailangan ito ng sakripisyo. Ilang buwan ng tunay na disiplina, tunay na paghihigpit. Ngunit hindi ka nagsasakripisyo para sa wala. Binibili mo ang iyong paraan para makaalis sa scarcity tax. Binibili mo ang cognitive freedom. Ang pangalawang loop ay isa na walang gustong pag-usapan dahil parang paghuhusga. Tinatawag ko itong dopamine trap. Kapag nasa poverty loop ka ng matagal, ang iyong buhay ay tunay na masakit. Ang iyong cortisol, ang stress hormone, ay palaging tumataas. Pakiramdam mo ay hindi ka nakikita. Pakiramdam mo ay umuusad ang mundo nang wala ka. Ang iyong utak ay humihingi ng ginhawa, ng anumang senyales na mahalaga ka, na ikaw ay umiiral, na hindi ka nahuhuli. Kaya kapag pumasok ka sa isang tindahan at bumili ng mga sneaker, o ng branded na bag, o ng bagong telepono, ang iyong utak ay umaapaw sa dopamine. Sa loob ng 20 minuto, nawawala ang sakit. Pakiramdam mo ay matagumpay ka. Pakiramdam mo ay nakikita ka. Hindi ito kawalang ingat. Ito ay self-medication. Ginagamit mo ang pagkonsumo sa parehong paraan na maaring gamitin ng ibang tao ang alkohol upang pansamantalang manhid ang sakit ng isang realidad na hindi mo'y matatakasan. Ang problema ay ang matematika. Ang dopamine ay kumukupa sa loob ng 20 minuto. Ang singil sa credit card ay tumatagal ng 20 taon. Ipinagpalit mo ang isang sandali ng ginhawa para sa mga taon ng pagdurugtong ng utang. At ipinapakita nito ang isa sa mga pinakamahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pag-uugali sa pagbuo ng kayamanan at pag-uugali sa pagpapanatili ng kahirapan. Kung paano nakikita ng mga tao ang pera mismo. Ang mga taong nakulong sa loop ay may posibilidad na makita ang pera bilang isang sasakyan para sa kasiyahan. Kapag dumating ang $500, ang iniisip ay, ano ang maaari kong bilhin? Ang mga tao sa kabilang panig ng linyang iyan ay may posibilidad na makita ang pera bilang isang sasakyan para sa kalayaan. Kapag dumating ang $500, ang iniisip ay, paano ito gumagana para sa akin habang natutulog ako? Ito ang pagkakaiba ng mga pananagutan at mga ari-arian. Ang isang ari-arian ay naglalagay ng pera sa iyong bulsa. Ang pananagutan ay nag-aalis ng pera. Ang mamahaling kotse ay isang pananagutan. Ang mga damit na may disenyo ay mga pananagutan. Ang bawat subscription na nakakalimutan mong mayroon ka ay isang pananagutan. At ang brutal na katotohanan ay maraming taong mukhang mayaman ay nalulunod sa mga pananagutan. Mukha silang mayaman sa labas at sila ay nagdurugo mula sa loob. Kaya para masira ang loop na ito, kailangan mo ang tinatawag kong monk mode. Hindi ito isang permanenteng pamumuhay. Ito ay isang pansamantala. Sinasadyang detox para sa sistema ng gantimpala ng iyong utak. Sa loob ng 6 na buwan, hinuhubad mo ang iyong buhay. Kanselahin mo ang mga serbisyo ng streaming. Titigil ka sa pagkain sa labas. Titigil ka sa pagbili ng mga damit na hindi mo kailangan. Iinom ka ng tubig. Maglalakad ka kapag kaya mo. Binabawasan mo ang iyong buhay sa mga pangunahing mahahalagang bagay. Tirahan, pagkain, pangunahing transportasyon. Magiging nakakabagot ito. Maaring pagtawanan ka ng iyong mga kaibigan. Pero narito ang pagbabago ng pananaw na pinanghahawakan mo.
Hindi ako mahirap. Nagsasanay ako. Ang nangyayari sa panahong ito ay neurological. Kapag tumigil ka na sa pagtanggap ng dopamine mula sa paggastos, unti-unting nagre-recalibrate ang iyong utak. Nagsisimula itong makahanap ng gantimpala sa panonood sa paglaki ng iyong bank account. Nagsisimula itong maging high sa control kaysa sa pagkonsumo. At iyon ay isang ganap na kakaibang uri ng dopamine. Dahil ang ganitong uri ay talagang nagbubuo. Kapag natigil mo na ang pagka-addict sa mga makintab na bagay, nawawalan ng kapit ang sistema sa iyo. Nagiging tunay kang mapanganib sa ekonomiya ng mga mamimili dahil malaya ka na rito. Ang ikatlong loop ay ang tahimik na gumugulo sa mga tao sa loob ng mga dekada. Tinatawag ko itong linear income trap. Karamihan sa atin ay tinuruan ng isang napakasimpleng equation mula pagkabata. Ang oras ay katumbas ng pera. Magtrabaho ng mas maraming oras, kumita ng mas maraming pera. Ngunit ang equation na ito ay may nakalagay na matematikal na limitasyon. Ang oras ay may hangganan. Mayroon kang 24 na oras. Kailangan mong matulog. Kailangan mong makabawi. Sa isang punto, hindi ka na makakapagbenta ng mas maraming oras. Ang iyong kita ay limitado ng iyong biology. Ngunit ang iyong mga gastos ay hindi limitado. At mayroong isang silent killer na kumikilos sa background na nagpapalala nito bawat taon. Ang implasyon. Ang implasyon ay mahalagang isang buwis na ipinapataw sa mga taong nagbebenta ng oras. Kapag lumawak ang supply ng pera at tumaas ang mga presyo, ang mga sahod ay hindi tumataas sa parehong bilis. Tinatawag ng mga ekonomista ang mga sahod na sticky. Naghihintay ang mga employer ng mga buwan. Minsan ay mga taon bago isaayos ang sweldo. Sa panahong iyon, ang implasyon ay nawalan na ng iyong kakayahang bumili. Mas nagtrabaho ka ng mas mahirap ngayong taon kaysa noong nakaraang taon. Mas malaki ang iyong kinikita. Ngunit kahit papaano ay mas kaunti ang iyong kinikita. Nagpapatakbo ka ng isang pababang escalator at ang escalator ay patuloy na bumibilis. Hindi mo maaaring manalo sa larong ito sa pamamagitan ng paglalaro ayon sa mga patakaran nito. Kailangan mong baguhin ang laro at ang paraan ng pagbabago mo nito ay sa pamamagitan ng paghiwalay ng iyong kita mula sa iyong mga oras, sa pamamagitan ng paglipat mula sa oras ng pagbebenta patungo sa halaga ng pagbebenta. Paano? Binubuo mo ang tinatawag na skill stack. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang enerhiya sa pagsisikap na maging pinakamahusay sa isang kasanayan. Ang pinakamahusay na programmer, ang pinakamahusay na designer, ang pinakamahusay na manunulat. Iyan ay isang napakahirap at mapagkompetensyang estratehiya. Ang alternatibo ay maging medyo mahusay sa 2 o 3 kasanayan na bihirang mag-overlap at pagkatapos ay pagsamahin ang mga ito sa isang bagay na kakaiba. Isipin ito sa ganitong paraan. Kung ikaw ay isang construction worker na nakakaintindi rin ng benta, hindi ka na lamang manggagawa. Ikaw ay isang taong kayang pamahalaan ang mga relasyon sa kliyente, magsara ng mga kontrata, at palaguin ang isang negosyo. Mula sa kalakal patungo sa asset, ikaw ay isang server na natututo ng copywriting. Naiintindihan mo ang sikolohiya ng tao sa paggastos. Iyan ay isang kasanayang nagkakahalaga ng 10 beses ng iyong oras-oras na sahod. Kapag pinagsama-sama mo ang mga kasanayan, lumilikha ka ng pambihira. At ang merkado ay nagbabayad para sa pambihira. Hindi ito nagbabayad para sa pagsisikap. Kung maaari kang palitan ng isang tinedyer o isang algorithm sa isang linggo, ang iyong kita ay palaging magpapakita nito. Kailangan mong bumuo ng pader sa paligid ng iyong kakayahang kumita. Ang pader na iyon ang iyong hanay ng mga kasanayan.
Ang pang-apat na loop ay marahil ang pinakamasakit sa emosyonal na harapin. Tinatawag ko itong social gravity. Mayroong isang lumang ideya na ikaw ay nagiging karaniwan sa 5 taong pinakamadalas mong kasama. At mayroong tunay na neuroscience sa likod nito. Ang utak ng tao ay may mga mirror neuron, mga sistemang idinisenyo upang tulungan tayong subconsciously na gayahin ang pag-uugali, emosyonal na estado at mental na balangkas ng mga taong nakapaligid sa atin. Automatiko nating ginagawa ito. Ito ang paraan kung paano tayo nakaligtas bilang isang social species. Ang problema ay kung sinusubukan mong makatakas sa isang bitag at napapaligiran ka ng mga taong nakipagkasundo sa bitag, ang iyong mga mirror neuron ay kumikilos laban sa iyo. Ito ay lumilitaw bilang kung minsan ay tinatawag na crab bucket effect. Maglalagay ka ng isang alimango sa isang balde at ito ay umaakyat palabas. Maglalagay ka ng 10 alimango sa isang balde at kapag ang isa ay sumubok na makatakas, ang iba ay hinihila ito pababa. Hindi dahil sa mali siya, ngunit dahil ang tumatakas na alimango ay isang hindi komportabling paalala ng kanilang sariling pagkabilanggo. Kapag pumasok ka sa modong monghe, kapag nagsimula kang mag-ipon, kapag sinimulan mong ilaan ang iyong mga gabi sa pag-aaral sa halip na makihalubilo, ang ilan sa mga tao sa paligid mo ay hindi ka ipagdiwang. Sasabihin nilang sa tingin mo ay mas magaling ka kaysa sa lahat. Sasabihin nilang, ang laro ay may daya. Bakit ka pa mag-aabala? Sasabihin nilang, sinasayang mo ang iyong kabataan. Ito ang bigat ng lipunan. Ito ang tunog ng mga taong sinusubukang protektahan ang kanilang sariling pananaw sa mundo sa pamamagitan ng paghila sa iyo pabalik dito. Hindi mo kailangang maging malupit sa mga taong ito. Hindi mo kailangang putulin ang lahat o magpanggap na masyado kang magaling para sa iyong pagpapalaki. Ngunit kailangan mong bantayan ang iyong isip. Hindi mo kayang bayaran ang 3 oras sa isang araw na pagsipsip sa kawalan ng pag-asa ng iba. At narito ang magandang balita. Hindi mo kailangang imbitahan sa isang country club para makahanap ng mas mahusay na tribo. Nabubuhay ka sa isang pambihirang panahon kung saan ang mga ideya ng pinakadakilang mga isip sa kasaysayan ng tao ay malayang makukuha. Maaari kang gumugol ng oras kasama ang mga pilosopo, siyentipiko, mamumuhunan, negosyante sa pamamagitan ng kanilang mga libro, kanilang mga panayam, kanilang dokumentadong pag-iisip. Kapag nabasa mo ang talambuhay ng isang taong bumuo ng isang bagay na pambihira mula sa wala, hindi ka lang basta naaaliw. Nagda-download ka ng ibang operating system. Hinahahak mo ang sarili mong mirror neurons sa pamamagitan ng pagpili kung kaninong pag-iisip ang umaalingaw-ngaw sa iyong ulo araw-araw. Bumuo ng bagong kapitbahayan sa iyong isipan. Piliin kung sino ang karaniwan mong kakampi. At ngayon, narating na natin ang pang-5 at huling loop. Ang makina ng kayamanan at ang makina ng kahirapan. Depende sa kung saang panig ka nito naroroon. Tinatawag ko itong compound void. Ayon sa mga ulat, tinawag ni Einstein ang compound interest na ika-8 kamangha-mangha sa mundo. Sinabi niya na ang mga nakakaintindi nito ay pinagkakakitaan. Ang mga hindi naman, binabayaran. Kung ikaw ay nasa poverty loop ngayon, napakataas ng posibilidad na ikaw ay nasa maling panig ng equation na iyan. Nagbabayad ka ng compound interest sa utang sa credit card, sa mga car loan, sa utang sa estudyante, sa mga payday loan. Tuwing umaga pagkagising mo, mas malaki ang utang mo kaysa noong nakaraang gabi. Kahit na wala kang ginastos, kahit 1 sentimo. Nagsasagwan ka pataas ng agos at lumalakas ang agos. Ang mga mayayaman
ay nasa eksaktong kabaligtaran ng puwersang ito. Mayroon silang pera sa mga index fund, sa real estate, sa mga negosyo. Tuwing umaga ay nagigising silang mas mayaman kaysa noong nakaraang gabi, kahit na wala silang ginawa. Gumugulong na ang snowball. Ito ang compound void, ang lumalaking mathematical distance sa pagitan ng mga kumikita ng compound returns at ng mga nagbabayad ng compound interest. Para malampasan ang pagkakaibang ito, may 3 yugto kang susundin. Ang una ay ang survival mode. Pinipigilan mo ang pagdurugo. Agresibo mong binabawasan ang mga gastos. Ginagamit mo ang bawat sobrang dolyar para bayaran ng utang na may mataas na interes. Ang mga credit card muna, pagkatapos ang lahat ng iba pa. Pinapatay mo ang mga vampira na umuubos sa iyo habang natutulog ka. Ang ikalawang yugto ay ang akumulasyon. Kapag nawala na ang utang, kahit 10 dolyar kada araw na inilalagay sa isang low-cost index fund ay magsisimulang gumana. Mukhang kawawa ito sa una. Nakakahiyang maliit. Pero nagtitiwala ka sa matematika. Gumagawa ka ng snowball. Tinatawid mo mula sa pagbabayad ng compound interest patungo sa pagkita nito. Ang ikatlong yugto ay kalayaan. Ito ang sandali kung kailan ang iyong mga asset ay nakakabuo ng sapat na passive income upang matugunan ang iyong mga pangunahing pangangailangan sa kaligtasan. Iyon ang escape velocity. Iyon ang orbit. Mula sa sandaling iyon, hindi ka na mapipilitang ibenta ang iyong oras para mabuhay. Mayroon kang mga option. At ang mga option ay ang pera ng kalayaan. Kaya't mag-zoom out tayo at tingnan ang buong mapa. May 5 loop na humahawak sa mga tao sa kahirapan. Ang scarcity tax, ang stress sa pananalapi na kumukuha sa iyong utak at ginagarantiyahan ang mga maling desisyon. Ang dopamine trap, ang biolohikal na pangangailangan para sa kaginhawahan na umuubos sa iyong pera bago pa ito lumaki. Ang linear income trap, ang kisame na nililikha ng time for money, na tahimik na nabubura ng implasyon bawat taon. Social gravity, ang di nakikitang hatak ng isang kapaligirang tumanggap sa sarili nitong mga limitasyon. At ang compound void, ang pagiging nasa maling panig ng matematika. Nagbabayad ng interes sa halip na kumita nito. Hindi ito mga pagkabigo sa moral. Ito ay mga puwersang istruktural, mga mekanikal na bitag. At tulad ng lahat ng mekanikal na bitag, kapag nakita mo ng eksakto kung paano sila gumagana, maaari mo nang simulan ang pagtatrabaho laban sa mga ito ng sinasadya. Binabali ng buffer ang scarcity tax. Binabali ng monk mode ang dopamine trap. Binabali ng skill stacking ang linear income ceiling. Ang sinasadyang input, ang mga librong binabasa mo, ang pag-iisip na iyong hinihigop, ay nagbabago ng social gravity. At ang paglipat mula sa utang patungo sa mga asset ay tumatawid sa iyo sa compound void. Wala sa mga ito ang mabilis. Wala sa mga ito ang madali. Ang pagkakasunod-sunod ng paglulunsad ay brutal. Ngunit narito ang bagay tungkol sa escape velocity. Kapag naabot mo na ito, nagbabago ang pisika. Naglalaho ang friction. Ang grind ay nagiging momentum. Ang sakripisyo ay nagiging compounding returns. Lahat ng bagay na nagtatrabaho laban sa iyo ay nagsisimulang magtrabaho para sa iyo. Ang pinto palabas sa bitag na ito ay palaging bukas. Gusto ng sistema na manatili ka. Maaring gusto ng iyong kapaligiran na manatili ka. Gusto ng takot na manatili ka. Ngunit ang mapa ay nasa harap mo na ngayon. At ang tanging natitira na lang ay ang desisyon.